Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, makapangyarihang Diyos na di nagbabago, nagpahiram ng buhay sa amin, at nagsusupply ng lahat ng aming kailangan. Pinupuri ka namin at pinuluwalhati, pinasasalamatan, pinadakilang sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Pangalan higit sa lahat ng pangalan ng Diyos, alupat ang sabi ng iyong salita, at lahat ng nasa langit, nasa lupa, sa ilalim ng lupa, ay maninibuhod sa iyo. At sasabihin ikaw ang Panginoon at aming Diyos. Kaya naman sa gabi ito, Panginoon, kami nagpapasalamat sa ikatatlumput isang anibersaryo ng gawain mo. At alain ko, Ama, na sa gabi ito, may magandang mensahe kami mararating sa kanila na maghahatid ng kasaganaan, pagpapala, kagalingan at biyayang siksik-liklik at tumaakaw. Kaya naman inamin namin, Panginoon, na kami ngayong gabi ito'y uuwing tagumpay. Uuwing tagumpay. Gamitin po ang likod mo mightily, boldly and powerfully kasama ang iyong mga awit sa aming pong kalagitnaan. Maluwalhati pa ang iyong banal na pangalan sa pagkatan ng wika po. 2 o 3 tao nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. At may gagawin ka sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ating purihin ang Panginoon.
puso, nandyan yan sa puso natin. Sabi na po na Korinto 3:16, 1 Corinthians 3:16, our body is a temple of the Spirit. Ang ating kanyang katawan ay templo ng Espiritu Santo na nananahan sa inyo. Nananahan ba sa inyo ang Espiritu Santo? Sabi kanina ni Mother, puri tayo ng puri ka pagdating ng bahay ay sisigawan yung mga anak mo. Hindi ang Espiritu Santo. Praise the Lord, praise the Lord. Pag-uwi ng bahay, praise the Lord. Okay? Kaya nasa ating puso ang Espiritu Santo. Yan lagi niyong tandaan. The Holy Spirit is in our heart. Nasa puso natin. Dahil ang puso natin sa baron, ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nananahan sa inyo. Sabi roon, parurusahan ng Diyos ang sino mang magwasak sa templo niya. At kayo, tayo, sabi doon, ng templo niya. Paano pinawasak? Pagkali nagpapabaya sa ating katawan, kapag nag-ibig tayo nasisira ang katawan, kapag tayo kumakain ng mga makapagpapagdudulot ng sakit at karamdaman, nakasisira sa templo niya. Sabi ron, parurusahan ng Diyos ang sino mang magwasak sa templo niya. We need to take care of our body. We need to take care of sabi po ng Bible, ito, makinig na kayo, dito po kukunin ang mensaheng nagpapagaling. Sabihin niyo, mensaheng nagpapagaling. Mensaheng nagpapagaling. Pag sinabing mensaheng nagpapagaling, pag kayo nakikinig, di niyo alam, lingid sa inyong kaalaman, gumagaloy niya yung kapangyarihan ng mensahe, gumagaling ang mga may sakit at may karamdaman. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Mag-isa, kakain ng kabangan ng ikamulitan. Sabi na, Ebreo 4:12. Eh, handa na kayo? Ito ang sabi, makinig kayo. Roma 12:1 hanggang sunod-sunod. Roma 12:1. Huwag yung tatayayan, halo kayo. Roma 12:1 hanggang sunod-sunod. Sa English, Romans chapter 12 verses 1 to the following verses. Ito ang sabi ng Bible, kaya nga mga kapatid, tinasabihan tayo ng Biblia, pinapaalalahanan, because we are brothers and sisters, dahil isa lang ang ating Diyos, at si Kristo ay ating kapatid, kaya tayo magkakapatid. Yung hindi tumanggap kay Kristo, hindi natin yung kapatid. Ang tawag doon ay neighbor. Kaya sabi ng Bible, you shall love your neighbor as yourself. Kahit hindi natin sila kapatid, mamahalin din natin sila. Sino yun? Yung mga taong hindi tumanggap kay Jesus. Yung mga pananampalatayang hindi si Kristo ang Diyos. They are our neighbor. Kaya sa ikalawang utos, you shall love your neighbor. Ibigin mo niya ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. So, ang kingdom of God ay tumikiral dahil sa pagkakas. Amen. Kapag ang isang gawain o ang isang lipunan ay hindi pagmamahal at hindi pag-ibig, hindi ang Diyos ang tumikiral. Because God's kingdom is love. Sabi naman, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Masaganang habag
Diyos, ako'y nakikiusap sa inyo, sabi ni Saint Paul. Ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba. Kanina kasi sabi ba, kanina pagsamba natin, bali wala yun kapag hindi ito. Yung pag-uwi mo, mumurahin mo yung kasama mo sa bahay. Sayang ang inyong pagsamba. Uy, magkamalikot pa ka na dali. Wala akong kausap. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. You cannot understand the will of God unless your mind is changed. Hanggat di nagbago ang isip natin. Sabi ron, upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang makasalita ng Diyos. Amen. At ang mga kamay, sabihin natin katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Lahat ko'y aawit. Kung hindi nyo alam ang lyrics, mag-tip of pangos kayo. Panginoon,
mararanasan nyo ang kabutihan ng Diyos, kunin nyo yung inyong prayer request at your gratitude unto God. Pag sinabing gratitude, yung pagtanaw natin ang utang na loob natin sa Panginoon. Mahalaga po ang gratitude. Yung bang iyong iniisip na yakin ang iyong dapat gawin para sa Diyos. Yung iyong utang na loob. Yung iyong dapat magpapasalamat. At tandaan nyo naman ang pangako ng Diyos. Kung ano ang ginawa nyo sa inyong kapwa, sa Diyos natin ito ginawa. Sa ibang pananampalataya ang tawag ng karma, may good karma at may bad karma. Pero sa ating Kristiyano, ang tawag yan ay consequences. Ano ba yung bunga ng mabuting gawa? At ano naman yung bunga ng masamang gawa? Eh, siyempre masama, pag masama ang ginawa mo, pero kung mabuti yung ginawa mo, mabuti yung babalik sa iyo. Kung ang naman ang inyong prayer request ay papel din ang babalik sa inyo. Sabi ng Bible sa 1 Corinto, ang naghahasik ng kukunti ay mag-aani ng kukunti. Ngunit ang naghahasik ng marami ay mag-aani ng marami. Kaya niya ang dapat ang bawat isa'y magbigay ayon sa kanyang kalooban at di nagpipilitan lamang. Dahil kapag napipilitan ang aming pagkakaloob, hindi yan ang tumpak na tamang pagsamba. Giving is a sign and it shows you're worshiping God. Anong pagkapakita? Yung sabi doon sa ating binasa, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Naipapakita yan sa tinatawag love offering. Gaano nyo kamahal ang Diyos at makapakita niya yan sa inyo. Hindi naman yun sa laki ng halaga. Yung babaeng balong tinalugdan ng Diyos. Kusing lang yun. Pero sabi ng Panginoon, hindi yung kinalugdan ng Diyos sapagkat yung kanyang binigay ay ang buong kanyang ikabubuhay. Samantala yung iba'y nagbigay, yung mga tira-tirahan, yung mga excess ng kanilang blessing. Okay, handa na kaya? Taas na mataas yan. Patingin yung Panginoon. Pinupo ang tanda ng aking pag-ibig, ng aking pagmamahal sa iyo. Tunay na ako ko'y nagpapasalamat at nagbabalik loob ng lahat ng ito bilang pagtanaw ng utang na loob namin sa iyo. Sapagkat wala kami may pagmamalaki, ang lahat ng ito ay mula sa iyo. Buhay ko, katawan ko, lahat-lahat, maging buhok namin, ay bilang mo. Sabi mo sa iyong salita, kaya wala po kaming pag-aari. You are the owner. Ikaw ang may-ari ng lahat. At kami iyo lamang na mga katiwala. Anong sagot? Okay. Ha? Sagot niya, amen. Yan po ang maganda. Umamin tayo. Okay. So, tayo po ay mag-o-over, aawit tayo ng masayang awit, kasi ang gusto ng Diyos kapag naghahandog, masaya. Ano? Yung aawitin natin ay yung nag-iisang hari. Ang hindi sumayaw, pangin. Okay? Nag-iisang hari habang inahandog yan. Okay? Iaalay ko na. Hanggang ngayon, ang dakilang Panginoon ang sagot, nagaganap ng sabaling kaawit nyo. Mga dakilang gawa ng sagot ng mamanghari.
Sambahin ka aming Diyos, mga dakilang gawa, labis akong namamangha. Kaya naman sa puso ko'y magpupuri, pahuli para sa nag-iasay. Hallelujah, 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 Sabi niyo, lahat ng sumigaw answered prayer. At ang kamay niyo, mataas, walang mag-iibig ng kilikili. Kahit na may hangin paunahan, kinahihingin, huwag kayong mahihiya. Mataas na mataas. And then, dahan-dahan kayong maupo. Dahan-dahan, nakataas ang kamay. Dahan-dahan. Pagkaupo nyo, sabay palakpak ng malakas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Marami pong hindi sumagot. Marami pong hindi sumagot. Ulitin ko po, magandang gabi po sa inyong lahat. Lahat po ng sumagot may bonus. Sabi niyo. Amen. Happy 31st anniversary. Happy 31st. Maligayang 31 anibersaryo. Walang sumagot. Amen. Okay. Kasi napagod tayo, no? Napagod ng konti. Pag sinabing hindi, napakasabihin natin ang sisinungaling. Kasi tayo ay mayroong limitadong lakas. Ang Diyos unlimited ang lakas. Ang Diyos unlimited ang buhay. Pero tayo mga tao, we are limited. Amen. May hangganan. Lahat mamamatay. Wala kayo? At dahil tayo nakakit ng konti, meron ko akong kasamang dalawang bisita. Babati sa inyo. Kasama ko po ang ating First Lady at ang kanyang kaibigan. Dito lang nato, okay lang. Narito na po ang First Lady, Miss Luisa Alarcon, America, and ang kanyang partner na kaibigan, Sister Bandil de la Cruz. Babati sa inyo at baka mayroong experience silang maganda na pagkakali po kasi namin sa Hong Kong. Umaten kami ng anniversary ng Hong Kong, nararating na namin kagabi, and then bumaba kami, then nag-anniversary doon, at nag-celebrate ng birthday ko noong December 1, at anniversary ng kasal namin noong December 2. Miss Luisa Alarcon at si Miss Bandil de la Cruz. Bakit ka po rin ang siya Washiday? Happy anniversary po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos at narito po kami muli na nakapaglikod po muli ngayon sa araw na ito sa kabila po ng kabisingan ay tunay na po kapag ang Diyos ang pumilis po sa atin patuloy po tayo maglingkod kaya Washiday. Actually po, karating na po ni Sister Banji, kami po lahat ay sa biyaya po ng Diyos, hindi po namin nakasahan na kami po'y makaisa po kami sa anniversary po ng Hong Kong noong December 1 na nakasama po namin po ng people. At tuloy nga po na ang kinis po ng Diyos sa buhay po ni Adonai at sa ating lahat ay patuloy po tayong pinagpapalang ni Yahweh. Amen po ba? Maraming po salamat kay Yahweh sa mga niwala po niya sapagkat hindi lang po ang bansang Hong Kong po ang nararating po namin. Nananggaling lang po sa biyaya po ni Yahweh na ako po ay naatasan always po ni Brother
arrange po ng mga tour. No po? At nakaisa po namin si Sister Banji na in-arrange ko po yung group tour sa Macau and Hong Kong. Yun po yung biyaya ni Yahweh. At sa susunod po ay, next year po ay invite ko po kayo. Magkakaroon po kami uli ng group tour pilgrimage sa Vatican. Ang Jubileers po natin lahat. Isa po ang sponsor ang Russia Dive. Sakay po yung Papa po sa Vatican po. Sa first week of September po yan, 14 days po tayo. Inaasahan po namin na magkakaroon po kami ng announcement kung sino po ang makakasama po nating lahat para po sa pilgrimage po ng Vatican. Gusto niyo po magsumamang lahat? Amen po. Alam niyo po ba? Di ba lagi ko po sinasabi sa inyo, ang vision po lagi ni Brother Mike, lagi po sinasabi niya sa atin, kapag inisip po natin, at lagi po natin itataas, sa very best natin, ang vision natin, ay mangyayari po ayon sa kalooban ni Yahweh, at yun din po ang iniisip natin. Sabi ko pa mo noon, lagi po sinasabi, napakahirap po bilang sister wife na ako po ay makasama kay Brother Rex sa mga ibang bansa na nararating niya. So, sabi ko nun kay Yahweh, nais ko rin po makarating sa bawat bansa na higit pa sa nararating po ni Brother Rex. Yun po ay nangyari sapagkat nag-drawing po ako ng aeroplano, nagagay ko po yung napakahirap lagyan ng mga visa sapagkat hindi naman po tayo ganun kayaman si Pablo ng lupa. Pero sa yaman po natin, yung pananampalataya natin na kay Yahweh Shaddai, na mangyayari po ang lahat ng nais kay Yahweh ni Yahweh Shaddai. Yun po ay nangyayari po lahat ng bansa na narating po namin, hindi kung saan-saan lang po, Europe and USA, London, Australia, Canada, halos lahat po ay narating po namin dahil po dyan sa ibigay po ni Brother Mike, inatasan po ako sa mga tour and pilgrimage po. At isa po si Sister Banji na nakasama ko po nung last year. At alam niyo po kami wala ng Diyos para kay Sister Banji. Mula po nung sumama po siya kami, hindi lang po sa isang taon nakakasama po namin. Halos lagi po namin siyang kasama sa tour. At ito po ang kanyang patotoo. At sa Diyos kasi nung nakaraang taon, ako lang po yung pumunta kami ng Hong Kong. First time ko pong nakarating ng Hong Kong. First time ko rin sa ibang bansa ko. Tapos sabi ko kay Lord, nung 35 anniversary ko, sabi ko, Lord, nawag ko sa pagbalik ko ulit. Kasama ko na po yung aking mga brother husband at saka ang aking mga anak. Praise God, kasi talagang nung nakaraang 30th anniversary ko ng December 1, nakarating po sila. Salamat sa Diyos kasi talagang natupad po yung pangarap ko na makarating. Yung asawa ko po yung aking pamilya, mapulis kay Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon, to God be the glory. Amen. To God be the glory po. Sino po sumama? Takin niyo lang yung si Brother Rex sa akin para po kayo lahat ay makasama. Amen po ba? Dahil po yan sa pagkasa po. Amen po. Amen. Thank you so much. Parang nagulat ka kakayo, may pala yung katawa mo. Parang natigla yung kakayo. Ay, kasawa ni Brother. Sama kami. First day. Yan po yung aking sister wife, Sister Lisa Alarcon, America, at Sister Juan. Okay? Napakalaga po na namin sa akin ngayon. Alam ko po mula pa kanina, habang ako'y nagsasalita kanina, alam niyo po, hindi po salita ko yun. Ako po'y instrumento lang ng Diyos. Bawat tumatayo dito sa unahan, instrumento ng Diyos. Kaya nga po, healing message, kapag po tayo nakikinig, mahalaga po yung pakikinig. Listening is so important to the believers. Tayo po mga mananampalataya. Bakit mahalaga ang pakikinig? Sabi po ng Roma, yes, 17. Yan, baka po susulat na kayong numero. Baka iba po yung lalo, hindi po bakit susulat yung numero. Romans chapter 10, verse 17. Romans 10:17.
O yes, 17. Yes, 17. Sahod, 150. Tumbok, 14. At tumatawa kayo, di ba? May tumataya pa ba sa inyo? Okay? Sabi po ng Romans 3:17, faith is coming by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalatayaan niya ay nakukuha. Ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Yan po ang sikreto ng ministeryo nito kung bakit tumatatagpo tayo. Kasi yung patuloy natin pakikinig ng salita ng Diyos. Isipin mo, nakinig na tayo kanina kay Father. Tapos ito pa rin kayo. Hindi ko alam kung anong oras tayo matatapos. Ha? Pero nandiyan pa rin kayo nakikinig. Dahil napakahalaga sa buhay Kristiyano ang pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil dito nag-uumpisa at tumutubo ang pananampalataya sa Diyos. Yung po pagpalakpak na yan, may biyaya yan sa Panginoon. Alam nyo, noon po ako na-assign noon ng medyo matagal-tagal na po sa Hong Kong, may isang babae po doon na hindi pumapalakpak sa gawain. Nasa unahan pa naman lagi siya. At ang postura siya, naka-make up. Bakit po ang babae nag-make up? The word make up, ibig sabihin may tinagaganda. Ibig sabihin may kung pangit na bahagi, pinapaganda. Make up. Diba? So, napakaganda niya. Lagi nasa unahan. Doon po yun sa St. Joseph Church. Kasi ang gawain sa Hong araw-araw na. Sa Monday to Friday, St. Joseph Church. Doon po sa North Point. Tapos po yung Saturday and Sunday doon po sa Taikong. Okay. So, ang ganda niya. Pero nakakagulat, hindi po siya pumapalakpak. Tahimik lang siya. Hindi rin siya sumisigaw, hindi rin siya humiingin, pero tumadalo. Madalas. Minsan po isang matagal na lumipat po mga ilang linggo, nagulat ako, hindi po tumadalo. Absent. Absent. Kasi po pag tayo po inikot ng Diyos, kailangan po tayo ay observant. Ino-obserbahan natin yung ating mga attenders. Nandiyan ba sila? Absent ba sila? Present ba sila? So ako po yung observant. Ino-obserbahan ko po ang mga dumadalo. Tulad ngayon, ino-obserbahan ko yung sino ba yung nakikinig. Kasi yung nakikinig, nakatutok sa akin ang kanilang paningin. At si Kristo naman, kapag nangangaral at nakatingin sa iyo, ang mga tao, magiliw niyang tinititigan ang bawat taong nakatingin sa Kanya. At ang sabi naman ng aklat, ang bawat tamaan ng tingin ni Kristo'y tumadaloy ang kapangyarihan at gumagaling ang mga sakit at karamdaman. Yung hindi po nakikinig na wala yung attention nila, saan nakatingin, yun po yung outing. Malayo ang tingin. Wala naman. Yan yung physically present, mentally absent. Nandito na, pero ang kanyang isip lumilipad. Nandun na kaya si Mr. ko sa bahay? O baka magkatabi na sila ni Inday? Ganun po minsan, no? So, bigla pong dumating isang araw, yung babae, umaten, pagkalipat ng mga 6 na linggo siguro yun. Umaten, alam mo, nagulat ako, akay-akay na siya. At gumaganong po. Akay-akay na, pero ano pa rin yung beauty niya? Akay-akay. Doon pa rin po sa unahan. At alam niyo, ang pinag-pitch na po, nagpipilit pumalakpak, hindi na magtitik yung kamay. Kung kailan na-stroke na, saka nagpipilit
pilit at gustong pumalakpak. Kaya ngayon pa lang na walang nangyayari sa iyo, ibigay mo na ang sagad. Ipalakpak mo na ng malakas sa kagayan ng tulpa at tamang pagsamba sa Diyos. Kaya maraming nai-stroke. Alam nyo, ako po'y mayroong na-search, yung tinatawag ng stress management. Kung kayo nakinig kanina sa aking broadcast, na isa sa para ma-manage natin yung stress at di tayo magkasakit. Kasi ang tao nagkakasakit sapagkat dun sa stress ng tao, yung pag-over na over ka sa trabaho. Stress ka na nun. Lalo na kung hindi ka nakakabayad sa utang. Yung po. So, isa po sa, para ma-manage po yung stress, napakahalaga po yung pagdalutulad dito. At ang sabi po doon, yung pong inhale, exhale, and smile. Kailangan po mag-i-exhale tayo. Yung po may oras, mayroong minutes, minuto, hindi na minsan. Yung po ay kasama sa stress management. Para hindi ka ma-stress. At napakahalaga, yung tinatawag, you're exercising your mind. Yung ini-exercise mo yung iyong isip. Sabi rito, di ba sa ating binata, mag-iba na kayo at magbago ng isip. Hindi yung lagi nasa isip nyo, sa kaya makapag-ulang. Lagi nasa isip ng tao, ano ay, Obama? So, kailangan po yun. Stress management. Okay? Para hindi po tayo stress. And then, yung pag-awit na basta yung awit. Noong pong December 1, birthday ko, ako po ay 69 years old na. Pero sa tingin ng mga tao, sabi, mukha kang 29 years old na. Pag may bumabati na doon, umaawit ako sa Panginoon, sabi ko, ay Lord, ay buti-buti mo, Panginoon. Di ba? Sipin mo, 69 years old, sa next year na 70 years old na. Bakit gano'n ang itsura? Sapagkat kapag ikayong stress, papangit ka. Kapag nai-stress ka lagi, bata ka pa pero mukhang 80 anyos ka na. Pero pag na-manage mo ang sarili mo, to manage your stress, kasi wala naman tawag din ng stress, babata ka at iwas sakit. Amen. Kaya sabi rito sa ating binasa, napakahalaga po nito, sinusugat po yung teaching ng ating pari kanina. Kasi sabi ng Father kanina, mayroong mga tao sa panansamba, puri ng puri sa Diyos, pagdating naman ng bahay, ano pa rin yung bahay, ano pa rin yung kanilang kasasalita ng hindi maganda. Ang tawag doon ay, anong tawag naman ngayon? Marites. Sabi ng Bible, makinig kayo, because God is calling us. Tinatawagan po tayo ng Diyos. Tinatawag tayo ng Diyos. Jesus calls us to purify our hearts. Tinatawag tayo ng Panginoon na ang ating mga puso ay maging malinis. Maging malinis. Ano ang sabi ng Mark chapter 7 verse 21? Kung ano yung iyong laman ng dibdib, yun ang magiging buka mong linig. Kung ano yung laman ng dibdib mo. Kaya kung ang tunay na laman ng puso natin si Kristo, ang lalabas sa bibig natin ay totoong praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Nung wala pa ako sa Panginoon, bago kami, bata pa si Isabel noon. Bata pa po si Isabel noon. Nung ako po ay
Hindi ko pa po kilala si Luisa yung asawa ko. Nasa Quezon ako noon. Pero pag ako po'y nagulat, iba po yung sinasabi ko. Nakikialam ako sa pag-aari ng iba. Kung ano yung tinatago, yun ang aking sinisigaw pag ako'y nagulat. O, totoo po yun noon. Kasi kung anong laman ng dibdib, siya ang bukang dibdib. Kasi ako noon malaswa. Noon ako mahilig sa phone show. Ang aking weakness, ang kahinaan ko, ay manood ng mga X-rated. Noon. Kaya yun naman ang puso ko. Ako noon, kapag nakasakay sa jeep, ang tingin ko sa pag pinipili ko yung kaharap ko, babaeng maganda. Kasi, pag nakaharap ko siya, imagining na siya'y naked na, umad na. That's why God is calling us. Tinatawagan tayo ng Diyos to purify. Yung maging malinis, linisin ang ating puso at linisin ang ating isipan. Dahil kung ano yung laman ng puso natin, yun ang bukang bibig natin. Kaya nga kung praise the Lord tayo ng praise the Lord, pag-uwi mo ng bahay, nagmumura ka pa rin. Pag-uwi mo ng bahay, pinagagalitan mo yung mga anak mo, yung iyong mga, kung ano, pag-ipusa mo sa isipan mo, yung inyong pet, ay hindi, nadadamay tuloy. Ay ano ang dapat pag-uwi doon? Yung puso at isip. Remember! Remember! Sabi po ng Aklat ng Mga Ngaral, chapter 12. Sabi ng Aklat ng Mga Ngaral, remember! Sabihin nyo. Sabihin nyo. Ano ibig sabihin ng remember? Alalahanin ko. Alalahanin natin na tayo nasa Panginoon na. Alalahanin natin lagi na tayo anak ng Diyos. Alalahanin natin na ang ating buhay laging kakabit ang pangalan ni Jesus. Kristiyano. Nakakabit pag nagpapakilala ka the name of God in the Old Testament time, the great I am. Ang sabi mo, I am Brother Rex America. Lagi mong kasama ang Diyos, I am. Jesus, the great I am. El Shaddai, the great I am. Sabi ng Yahweh, nung magpakilala siya sa Israel, ako'y si ako nga, I am who I am. Pagkatapos naman, Kristiyano, pero pagkatapos sumamba, nagulat, pinakialman yung sarili niyo. Eh ako naman po, may nakasabay, matanda na siya galing sa Apple, ang daming dala-dala. Tumakit ng overnight nun. Dalay kasirula, irinula, bubot, una, lahat. Ganun na gawain ng Panginoon natin. Dala lahat. May thermos, may kasirula, may irinula, may lahat. Kasi Diyos na natutulog eh. Overnight. Eh tapos na. Sumakay ng jeep. Eh humakbang pa lang na gano'n, ano? Biglang umanda yung jeep. Alam mo, nagulat siya. Nagpagsakan yung dala-dala niya. Alam mo kung anong kanyang sinabi? Yung tinatago naman namin. Sabi ko doon sa nanay ngayon, nasaan po? Nasaan po? Iyang pag hindi maganap yung ating buhay, kapag ang laman ng puso natin hindi pa si Kristo, madalas sinasabi ng puno lingkod, alamin mo kung nabago na talaga yung asawa mo, gulatin mo, sabi ng puno lingkod. Pabinulat mo. O kaya sabi niya, lasingin mo. Iba na yung mga salitang sasabihin mo. Diba? Kaya mahalaga, Jesus calls us, tinatawagan tayo ng Diyos
inviting us, iniimbitahan tayo ng Panginoon, Matthew 11:28. Come to me. Come to me, yan. Lumapit na niya kayo sa akin, kayo lahat na nakapapagal. Come to me, all of you who are heavily laden and burdened. And I will give you, anong rest? Rest. Hindi po rest, ang papakalan ko po yun, rest. Ang pangako ng Panginoon, hindi po ako. Ang pangako ng Diyos ay rest. R-E-S-T. Papahingahan. Kaya tayo ginagawa na. Kapag hindi po si Kristo ang laman ng puso natin, wala tayong kapahingahan. Wala po tayong kapahingahan. Ala po. Ala. Sabi ng Batangas, ala. Ala. Sabi sa Batang, ala. Diba? Wala po. Wala pong kapahingahan. Ang aking katauhan, sabi ng Batangas, katauhan. Huwag sa anong katawan? Katawan. Diba? Kaya mahalaga po si Jesus. And always remember, as I said before, sa aklat ng mga ngaral. Remember me, sabi ng Diyos. Alalahanin niyo ako sa panahon ng inyong kabataan. Sa panahon na kaya niyo pang maglakad, sa panahon na hindi pa maputi ang inyong buhok, sa panahon na may buhok pa, hindi pa tayo nakalbo. Sa panahon na malakas pa ang tuhod natin, sa panahon na nakapagsasalita ka pa, sa panahon na may ngipin ka pa, sa panahon, sabi sa parting huli, sa panahon na kaya mo pang sumiping sa iyong minamahal, na kung lumilipas pala yun. Yung pagsiping pala sa minamahal ay lumilipas. Totoo ba yun, tatay? Sige, hindi ko makilala. Totoo ba yun? Ano po? Nasa pagdadrama? Siguro okay lang yun magkatabi, pero may nagagawa pa kaya. Siyempre nagdadasal, di ba? Kung makalaman mo kung anong sinasabi kong may ginagawa, nagdadasal, magkahawak kamay. Because it's everything you do put God first, unahin natin ang Diyos, ipapanalangin nyo. Kasi pag hindi nyo pinalangin, abay si Abraham po at si Sarah ang makatanda na. Nung sila'y manalangin, alam niyo mo ang edad na ni Sarah? 80. At si Abraham naman po ay malapit ng mag-90. Pero nung nag-pray po sila, nung manalangin po sila, at ang panalangin, ginagaya minsan niya natin lahat na mga may edad na tatay, ang dasal ni Abraham ay, Lord, enable me. Lord, enable me. Bigyan po ako ng lakas. Alam mo, yung pinasal ni Abraham, pagkalipat ng 120 years old, naku, ibinigay ang pangako ng Diyos, ang anak niya, si Isaac. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa. Always remember. Sabihin nyo, remember. Sabihin nyo. May awit yan. Remember me. Oh, remember me. Remember for the rest of your. Hindi na sa mga kalat. Alalahanin mo ako. Alalahanin mo ako. Kasi nalilimutan natin ang Diyos. Sabi ni Yahweh, alalahanin niyo ako sa panahon ng inyong kabataan, sa panahon na kaya niyo pang maglakad, sa panahon na kaya niyo pang bitbitin ang timba. Basahin niyo po doon, chapter 12 ng mga ngaral. Sa English po, Ecclesiastes. Sa panahon na niya na mayroon pang itim pa yung buhok natin, sa panahon na niya na maliwanag pa yung mata natin, nakakakita pa tayo. At yun nga yung napaka-matindi sa parting huli, sa panahon na kaya niyo pang sumiping sa inyong minamahal. Kaya pa po ba?
laging naalaala natin ang Panginoon. In times of trouble, in times of persecution, in times that you have so many problems, na hindi mo na kayang bayaran yung utang mo, anong gagawin mo? Stress ka na. Alalahanin mo ang Diyos. Sabi po ng Banal na Aklat, John chapter 15, verse 7. Anong sabi doon? Kung mananatili kayo sa akin, at mananatili sa inyo ang mga salita ko, sa puso natin yun. Kung ang laman ng puso natin kanyang salita, sabi ng Panginoon, hingin nyo na ang inyong maibigan at ito'y ibibigay sa atin ng Diyos. Lahat po ng pumalakpak, iwas stroke po yan. Amen? Amen po ba? Kaya ang sabi ng Banal na Aklat sa ating binasa, always remember that our mind, sabihin nyo mind, mind your own business, sabihin nyo. Kasi kasuhin nyo yung sarili nyo, yung pamilya nyo, hindi yung pamilya ng iba. Mind your own business. Kasi minsan mga Kristiyano, yung kanyang sarili din niya iniisip, pero yung iba, kanyang iniisip. Yun yung nasa Biblia. Ano sabi ng Biblia? Bago mo anyang unahin ang puwing ng iba, tanggalin niyo muna ang katahilan na nakabara sa ating mga mata. Ang ibig sabihin po nun, kung tayo una sa buhay ng may buhay, ating tingnan at asikasuhin yung sarili nating buhay, baka tayo pintas ng pintas sa iba, ikaw rin naman ay pangit na pangit natin. Diba? Ha? Kaya tinatawagan tayo ng Diyos na magbago ng isip, magbago ng puso. Jesus calls us to change our mind and to change our heart. Always remember, first step is your mind is the door of evil and good. Ang pintuan ng patungo sa puso ay ang isipan natin. The mind is the door of evil. Ang ibig sabihin ng evil, galing sa devil. May evil because there is a devil. Ang evil ay yung masasamang pag-iisip. Ang evil ay yung masasamang laman ng puso. Galit po, tinanakit, tampo, inggit, yan po ay evil. Evil spirit. Bakit may ganon? Because there is a devil. May demonyo. Ngayon, ang pintuan ng demonyo at ng Diyos ay isip. Kung ano ang inyong isipin at sabihin, yun ang mangyayari sa inyo. That's why sa mga seminars, lalo na sa ganitong gawain, always think positive. Lagi niyong isipin positibo. Si Kristo nung dumating, na binalita, na kaibigan niya si Lazaro patay na. Hindi po nagkangal-ngal. Hindi po nag-iiyak. Sila ba, patay! Patay! Tayo pag binalita lang, patay si ganito, si ganyan, kasamahan niyo, iyak agad kayo ng iyak. Ibig sabihin sila, nagkamit yung ang bad news. Kasi napakinggan eh. Door, pintuan. Kung ano yung napapakinggan mo, naiisip mo, naiisip, napapakinggan, yun ang papasok sa puso natin. Kaya dapat natin iisip ang ating isip. Kapag laging ang isip natin ay masama, yun ang laman ng puso natin. Kung laging pamilintas ang nasa isip natin,
Kung lagi tayo puna ng puna sa buhay na may buhay, yun ang laman ng puso natin. Kung ating nasa isip lagi ay numero, yun ang laman ng puso natin. Kaya dapat ang isipan natin. Di ba sabi nito, anong sabi nito? Sabi ng Bible, sabi niya rito, sabi niya, sabi niya dito, makinig kayo. Sana ba yun? Dito, sa binasa natin, sabi naman, politiko. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa akin, ako'y nakikiusap sa inyo na i-aral ninyo ang inyong buhay. Huwag inyong sarili tinahantog na buhay, banal at kalugod-ugod sa Kanya. Ibang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayo makiayon sa takbo ng mundong ito sa halip. Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Bakit daw? Pag hindi na bago ang isip natin, sabi rito, upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Tanong, ano po ba yung kalooban ng Diyos? Ang kalooban po ng Diyos ay ang kanyang mga salita. The will of God is the Word of God. Ang kalooban ng Diyos ay ang kanyang mga salita. Pag tinutupad natin ang salita ng Diyos, nasusunod natin ang kanyang kalooban. Mahina. Kapag natutupad natin na isa sa buhay natin ang salita ng Diyos, nasusunod natin ang kalooban ng Diyos. Doing the will of God is different sa knowing the will of God. Magkaiba po yung ginagawa mo ang kalooban ng Diyos sa inaalam mo lang. Knowing the will of God is different. Iba po yun sa doing the will of God. Ang mahalaga po, pag nalaman mo ang kalooban ng Diyos, gawin mo. Pag sinabi ng Diyos, magpatawad ka, magpatawad ka na. Dahil kung hindi ka magpapatawad at ikinamatay mo yan, diretso ka sa impyerno. Ang taong namatay na hindi nagpapatawad, hindi yung pinagtatawad ng Diyos. Sabi lang, Mateo 6:14. Magpatawad anya kayo at patatawarin din kayo ng Diyos. Pag hindi anya kayo nagpatawad, hindi din kayo patatawarin ng Diyos. At pag namatay ang taong di marunong magpatawad, impyerno ang buhay natin. Mahina. Mahina. Sinong gusto sa langit? Yung hindi tumaas, saan yung gusto? Ulitin ko, sino gusto sa langit? Magpatawad ka na upang patawarin ka ng Diyos. Kung hindi ka magpapatawad ayon sa kanyang salita, Mateo 6:13-14, verse 13 and verse 14. Sabi ron, pag tayo nagpatawad, patatawarin din tayo ng Diyos. Ngunit kung hindi tayo nagpapatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Saan nakasalalay ang pagpapatawad ng Diyos sa atin? Sa pagpapatawad natin. Kaya pag hindi tayo nagpapatawad, nako! Delikado yan! Nakakatakot yun. Baka ang ganda-ganda ng ataol mo. Ang dami-daming bulaklak dahil sa kilala ng tao. Hindi ka naman pag-away. Kaya sabi ni Jesus, magpatawad kayo, tayo kasama ako doon, at patatawarin din tayo ng Diyos. Si Kristo hindi nagtanim ng sama ng loob. Si Kristo pinako sa krus, sinasaksak pa sa ng iba. Pero sabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Bakit? Bakit po hindi nila
nalalaman ang ginagawa nilang mga taong yun na sinasaktan ng Panginoon. Wala akong kausap. Bakit po hindi nila alam yung ginagawa nila? Kasi yun yung sinasabi sa Romans chapter 12. Sabi nito ng Bible, makinig kayo. Ang tumpag niyang pagsamba sa Diyos ay iniaalay ang sarili bilang handog na buhay. Sila walang relasyon kay Kristo kaya patay. Di nila alam yung ginagawa nila, patay kasi. Patay, no! Ang tao walang relasyon kay Kristo, patay. At di nila alam yung paninira nila, yung masama ginagawa nila, yung lahat ng pinagagawa nila na ginagawa at nasasaktan ang kapwa. Patay yun. Kaya sabi ng aral ng Biblia, ang tumbak na pagsamba, ialay natin ang ating sarili bilang handog na buhay. Kailan nagiging buhay tayo? If we have perfect relationship with the Lord. Sabi ng Panginoon John chapter 15, ako ang tunay na puno ng hubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin ay siyang mamumunga ng sagana. Ang sanga ay tayo. Pag tayo nanatili sa puno kay Kristo, buhay tayo, mamumunga tayo. Purihin ang Panginoon. Ang hina, pagsamba, nakatutugod sa Diyos ay mga taong sumasamba dahil may relasyon kay Jesus. May koneksyon kay Jesus. May awit ka ng awit ng pagsamba, wala ka naman koneksyon kay Lord. Bakit? Putol ang koneksyon. Bakit putol? Hindi ka nagpapatawa. Putol, bakit? Ang tindi ng kasalanan natin nagawa na hindi mo kinukonfess. Kaya may confession, ikaw tayo kamahal ng Diyos because there is ang tawag nito, the sacrament of reconciliation. Kung wala noon, hindi tayo'y marupok kay galing, lumimpo sa Diyos na ang lahat. Kanina lang po sa broadcast ko, sa radio, pagbaba ko, pagbaba ng studio, paglabas ko, may magandang babae. Hindi po yung asawa ko. Yung asawa ko nag-iintay sa baba. Tukso, layuan mo ako. Ano mga ginawa ng babae? Pinindot yung titi ko. Itisil! Tukso. Tukso. Ay, bakit gagawin ng babae yun? Karapat dapat ba? Hindi, di ba? Di bakit ginawa? Baka nagagwapuhan sa likod. Pinakawala ko na lang. Hindi ko sa makipagputin. Kasi naka-ano din at t-shirt ko ako. Tapos naka-jacket. May medyo nakasulitin. Unang tukso sa pinindot bigla. O di ba? Ngayon, pag nag-isip tayo ng masama, there is a sacrament of reconciliation. On the time, Lord, forgive me. I have sinned. Patawarin mo. At pag ikaw ay humingi agad ng tawad sa Diyos, yung naputol na koneksyon, muling nagdidikit, muling nagkukunet. Ayun yung sinabi ng Bible, ano, di ba? Panahon ng Quaresma na ay ano ng Advento. Advent, yung pagdating ng Panginoon, sa linggo, the first Sunday of Advent, yung ating paghahanda. Paano ba nang maging ready? Always ready, sabi ng Bible, laging handa. Ibig sabihin, kung tayo nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, always ask God to forgive us. At kung tayo may nagkasala sa ating kapwa, kausapin mo at magpatawad ka at humingi ka ng tawad, patatawarin ka ng Diyos. Amen. Paghina. Mag-ibanaan niya kayo! At
kalugod-lugod sa Kanya. Banal. No one is holy, sabi ng Bible. Walang matuwid, walang banal ni isa man sa atin. Only God is holy. God is the Holy One. Amen. Mahina. Walang taong banal. Sabi ng Biblia, lahat tayo yung mga hangal. You know? Why? You know why? Because sabi ng Romans chapter 3 verse 23, all have sinned and fall short from the glory of God. Lahat ay nagkasala. Walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat tayo yung makasalanan. Panghina. Kaya walang taong magsasabi, "Hoy, hindi ako dadagdag dyan sa Elsaday. Wala na akong kasalanan." Sino sinabi mo? Lahat tayo makasalanan. Kailangan natin ng Diyos na banal. Dahil no one is holy because only God is the Holy One. Siya lang ang banal. Kaya sabi rito, ang karapat-dapat na pagsamba ay nag-aalay ng sarili bilang handog na buhay. Pangalawa, banal. Walang banal. Paano magiging banal tayo? Because of our connection with the Lord. Once we have connection with Christ Jesus, the holiness and the righteousness of Jesus Christ ay dadaloy sa atin kapag nakakonekta tayo sa puno. Kung hindi ka nakakonekta, hiwalay ka. Ano sabi ng Biblia sa John 15? Yung sanga, pinutol at naputol ay matutuyo at susunugin. Sumisimbolo sa impyerno. Pag tayo hiwalay kay Jesus, matutuyo tayo. Hindi lang yung pisngi mo, hindi lang yung balat mo. Ibig sabihin, hiwalay ka kay Kristo. At walang dadaloy na kabanalan. Ang kabanalan ng Diyos ay dumadaloy sa atin. At ang pagiging matuwid, because no one is righteous, only God. Sabi po nung mayaman lumapit kay Kristo, di ba? Sabi nung mayaman, na binata, sabi noon ay, ano yun, yung banal na Diyos, sabi niya, sabi ng Panginoon, no one is holy, except God. No one is righteous, only God. Walang matuwid, isa man, Diyos lang ang matuwid. Na lahat ay nagkasala. Kaya tayo pinababalik ng Diyos. Inaalala natin siya at tinatanggap siya para tayo magka-connection sa Kanya at tayo'y daluyan ng Kanyang pagiging matuwid at ng kabanalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Parang may lamok. Parang may lamok. Diba? Yung palakpak nyo, parang patay lang kayo ng lamok eh. Pero po ang napakalaga. Alalahanin po natin na tayo po ay kapag iwalay kay Kristo, sabi ng John chapter 12, o John chapter 1 verse 12. 1:12. Sabi ng 1:12, sila lamang nanalig, tumanggap, sumampalataya kay Kristo ang binibigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya, hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos, ayon sa Biblia, ayon lamang nanalig, tumanggap, sumampalataya kay Jesus. Amen. Kayo ba'y sumampalataya kay Jesus? Tinanggap niyo na ba sa Jesus sa buhay niyo? Nasa kamay, nakabilang na sa pamilya ng Diyos, naging mga anak ng Diyos. Yan po ang dapat natin i-maintain. Yan ang dapat natin panatilihin. Yung tayo laging kapamilya ng Panginoon. Yung hindi ka matatanggal. Yung hindi ka mawawala. Let's maintain our relationship with Christ. Pag dinigtin na natin yung relasyon natin kay Kristo, connected tayo kay Kristo, yun ang sinasabing, karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Buhay. Because Jesus, John 14:6, I
I am the way, the truth, and the life. Nagiging buhay tayo, dahil tayo nagkasalang mga patay tayo. Nagkakaroon tayo lang ng buhay if we have connection with that life. And who is that life? Our life is Jesus. Ang buhay natin ay si Jesus. Sa Juan, John chapter 14, verse 6. I am the way, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Sino ang buhay natin? Si Jesus. Ang buhay natin ay sino? Jesus. Hindi ang wedding. Hindi ang loto. Ang buhay natin ay hindi si Mayor. Ang buhay natin hindi ang Pangulo o ang Vice Pangulo. Ang buhay natin hindi si Congressman. Ang buhay natin hindi si Gobernador. Ang buhay natin ay si Jesus. Si Jesus. And finally, alam mo mag-take notes. Ayun na ba? Ano kagalakan ang aking natatakot? Sa tuwing ako'y namimigit ng banal na salita, nalaman ko ang susi ng kanyang pagkakilala. Sa gabay ng likod niya, pinawala. Finally, ako ngayon ay bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, sabay-sabay. Finally, Ang buhay ko ngayon. ang buhay ko ngayon sisilbing ng biyaya. Kung may pagsubok man, ay hindi halitada. Ako'y punong-puno. Ako'y punong-puno ng pag-asa. Sa bawat salangkas ng kabanalan. Finally, ako ngayon ay bagong buhay. Ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Lahat ng sumigaw, may bonus ulit. Sabi niyo, sumawan na kayo. Asa kamay niyo? Huwag kayong matakot kahit na may amoy yan. Ay, wala Huwag ako. kayong matakot. Kasi ganyan lang naman. Alam niyo ba ang Pilipino walang amoy? Pwede natin patay na sa isang bansa. Lahat ng tao may amoy. Pero ang ito ang maganda. Kapag ikaw ay kapamilya na sa puso, kabarkada, na kapatid, na datingan ng Kristo, napakabango ng amoy natin. Iba ang amoy ng Diyos. Sabi ng Biblia, mabango ang Diyos. Mga kapatid. So ano sabi ng Romans chapter 12? Ialay nyo ang inyong sarili. First, buhay. Nagiging buhay ang tao because of relationship with Christ. Amen. Dahil si Kristo ang buhay natin. Pangalawa, banal. Si Kristo lang ang banal. No one is holy and no one is righteous, only God. So because of our relationship with the Lord,
Dahil sa ating relasyon kay Kristo, dadaloy, i-impart, ibabahagi sa atin ng Diyos ang kanyang kabanatan. Kaya pag kinain mo yung katawan ni Kristo sa misa kanina, nasa iyo na yung kabanatan ng Diyos. Kaya nga sinasabi, katawan ni Kristo, sabi mo, Amen. Baka mamaya sabihin mo, katawan ni Kristo, sagot mo, Matso. Ay, mali yun. Pag sinagot mo, Amen, the holiness and the righteousness of God is now part of your life. Amen. Bahagi ng buhay mo. Diba? Bakit tayo kumakain ng mga masustansyang pagkain? Para maging malusog tayo, maging bahagi ng pagkain natin. Ano ba ang favorito ng pagkain ko? Adobo. Adobo ano? Mango. O, pagkain ka ng adobo, bakit ang buhay mo adobo? Ikaw na, anong favorito mong pagkain? Mga gulay. O, hindi mo malusog ka. Diba? Yung po yun. Ha? The righteousness and the holiness of God, it will impart unto us. Ibinabahagi, dumadali sa atin. Yung nutrient, sabi ng John 15, ako ang tunay na puno ng ubas, kayo ang makasarap. Ang mananatili sa akin, ang ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana. Bakit na niya? Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Walang magagawa. Anong ibig sabihin nun? Hindi mo magagawang magpakaway kung wala si Jesus sa puso mo. Amen. Hindi mo magagawang mahalin ang tiyanan mo kung wala si Jesus sa puso mo. Hindi mo magagawang pahiramin yung nangangailangan kung wala si Jesus sa puso mo. Hindi mo magagawang dalawin yung tiyanan mong nagalit ka kung wala si Jesus sa buhay mo. Kaya nasabi, ang tumpak at tamang pagsamba sa Diyos ay ang pag-aalay ng sarili bilang handog na buhay, banal yung kabanalan ng Diyos, dumadaloy, at nagiging kalugod-lugod tayo sa Kanya. Kailan tayo nagiging kalugod-lugod sa Diyos? Naging malinis yung puso natin. Naging malinis. Yung dating demonyo yung laban ng puso natin, si God na, si Jesus na. Yung dating laman ng puso natin ay galit doon, hinanakit ang puso, sama ng loob, heart, hatred. Ano ba yung hatred? Sama ng loob. Letter E sa heart, and B, ito yung inggit, mainggitin pa. Kasi basta tumama siya sa werte ko sa loto, nainggit ka pa, kaya tumaya ka ng team, iba na sa'yo ng team. Diba? Oh. And B, anger, yung lagi kang galit. Lagi kang galit. Hindi man lang naayos yung CR, nagalit ka na agad. Nakahiga ka lang ng hindi naging maayos yung paghiga mo, nagalit ka na agad. Yung mga asawang ganun, madaling magalit. Kaya ang ginagawa ng asawa, tumatalikod na lang, natutulog lang, nakatalikod. Kaya sabi, talikuran na lang. Kasi nagagalit. Kaya yung po, heart, hate, hatred, alisin ang sama ng loob. Alisin ang envy, ang inggit. Alisin ang anger, ang galit. Alisin ang letter R, resentment, ang mga hinanakit. Naging hinanakit ka sa mister mo kasi pinasalubungan ka ng siupaw. Ay dati ang pinapasalubong sa iyo ay chocolate. So, alisin ang hatred, ang envy, ang anger, ang resentment o ang hinanakit at ang pagiging mahiyain. Timidity, yung pagiging timid person, nahihiya kang magdala ng Bible, nahihiya kang magpuri sa Panginoon, tumaas ang kamay, pero hindi ka naman nahihiyang tawagin, "Hoy, anong tumama?" Yun ang masikahiya natin. Pagtaya ng loto, pagtaya, pagsugal po yan, sugal, hindi tama sugal. Umasa tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos ang magkakalog sa atin, laging manalangin.
Okay? So yun po yun. At palulugutaan nyo sa ating pagsamba. Wala na gawin ko yan. Nako, answered prayer lagi ako. Kaya nung ako po ay nabalo at yan ay nangyari sa akin na pagsamba, sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng magiging asawang kagaya ng katawan ni Alma Moreno. Ayun yung nagpakutdan pa ko kanina binigay talaga. Bakit? Kapag tumpak at tama yung pagsamba, whatever you ask for in your prayer, it will be given to you. Lahat yung nakamali. At sabihin mo, take my heart, O God, make it ever true. Taas ang kamay. Tingin mo sa Diyos na baguhin ang iyong puso. Tingin mo sa Diyos na baguhin ang iyong puso. Walang ang uuwi na hindi tinato ang puso. May God so much to pray. This is what I pray. Raise up your hands as a sign of surrender. Let's pause for a while. Close your eyes. Isipin mo, ano ba ang nagiging dahilan bakit ganyan ang buhay mo? Isipin mo, ano ba ang dahilan kung bakit kayo laging galit? Kung hindi mo pa makontrol ang sarili mo. Kahit wala namang ginagawang hindi maganda yung anak mo, pero bakit ka nagagalit? Isipin mo, ano bang reason, ano bang dahilan? Bakit minsan ganun tayo? Ngayon ang pagkakataon mo, pahingi ng tawad sa iyo. Hingi ng tawad mo sa Diyos. Ngayon ang pagkakataon, para sabihin mo sa Lord na baguhin ka niya. Para gawin ka niyang karapatan. Para kalugdan tayo ng Panginoon. Yun naman po ay nasa sa inyong pagpili. The choice is yours. Nasa sa iyo. Kung nais mo ba talagang kayo makasama ng Panginoon, kung nais mo ba ikaw ay makapiling niya sa habang panahon, you must open your lips. You must open your heart. At sabihin mo sa Panginoon, yung nais mong baguhin ng Diyos sa buhay mo. Sabihin mo kung ano yung nais mong baguhin ng Diyos sa buhay mo. Sabihin mo ngayon, this is your time to ask God kung ano yung pinagtatanda na natin, yung inanda natin, na napakaganda natin, pero hindi pa rin tayo nababago. Sabihin mo sa Panginoon. Talk to Him. It is your chance to speak, to talk to God. It is your time. It is your opportunity. Nakausapin mo siya. Sabihin mo lahat. Huwag kang magtitira. Huwag kang magtitira kahit yakitin. Sabihin mo sa Panginoon. Di ba naisip magiging maganda yung relasyon ng mag-asawa? Di ba magiging naisip magiging maganda yung relasyon ng iyong pamilya? Kapag yung ugali natin ay nabago. Kapag naging tulad tayo ng ugali ng Panginoong Jesus. And this is now your opportunity. This is your chance to say number one. Open your heart. At sabihin mo sa Diyos, nakakatulog tunay na kanila. Ang pag-ibig ko ay walang kapantay sa Diyos. Dahil sa Panginoon. Amen. Amen.
lahat na nasumampalataya na bautismohan ay maliligtas. Ngunit silang hindi sumampalataya ay parurusahan. At ang mga sumasampalatayang tulad natin ay magtataglay ng kapangyarihan na sa pangalan ni Jesus ay makapagpapalayas tayo ng mga demonyo tulad ng mga sakit at karamdaman. Magsasalita ng ibang wika, dumampot man na niya ng ahas, uminom ng laso na hindi mamamatay. At ang sino man na niyang mapatungan ng kanilang mga kamay, ang may sakit ay gagaling. Nakapatong ang ating mga kamay ngayon, exercising the power and authority that God Jesus imparted unto us. That is our authority, the name of Jesus. Sabihin mo ngayon, in the name of Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, I rebuke sickness, pain, sickness, in Jesus' name. Get out! Get out! Get out! Get out! Go! 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 Get out! Get out! Get out! Go! 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 Palayain sila! In Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name! And Lord, cover us in your precious blood. Because I do believe, Lord, all of us now are healed. Pinagaling na kami ng Panginoon. Pinagaling na kami ng Panginoon. Pinagaling na tayo ng Panginoon. Sabihin mo ngayon, I am healed. I am strong. I am rich. I am victorious. More than conqueror. Lord, can defeat me. Because Jesus Christ is in my heart. Anong sagot? Palakpakan ng malakas ang Panginoon. Nakataas ang kamay ng mga palakpak sa taas. Baba! Baba ang kamay. Tuwid. Tuwid. Matay na matay ka niya. Tuwid. Lahat ay mamamatay. Dahil pag hindi tayo namatay dito sa lupa, wala tayong buhay na walang hanggan. Kaya lang, una-una lang, nakatakda yun. Diba sabi ng Panginoon, in His time, He makes all things beautiful. Alin yung tinutukoy na yun? Pag nasa langit na tayong lahat tayo ay handsome and beautiful. Kung hindi umamen, baka hindi sila maganda. Pagdating sa langit, all of us are handsome